Isang nakamaskarang tao na may backpack at baril ang lumapit sa pintuan ni Nancy Guthrie sa 10 oras ng gabi. Ang nakakakilabot na mga larawan ay mas detalyado kapag sinuri. Titingnan natin ang 13 detalye na pwedeng makatulong sa mga investigador na matukoy ang posibleng dumukot. Ako si Angelette Levi, editang Crime Fix. May dahilan kung bakit ang Morgan & Morgan ang pinakamalaking personal injury law firm sa Amerika. Ipinaglalaban nila ang kanilang mga kliyente at madalas manalo sa korte. Ang firm ay may mahigit 1,000 abogado na nakakuha ng 25 bilyon para sa mahigit 500,000 kliyente nitong mga nakaraang buwan. Isang kliyente sa Florida ay nakakuha ng 12 milyon kahit 350,000 lang ang alok ng insurance company. Sa Pennsylvania, may isa pang kliyenteng nanalo ng 26 na milyon. 40x mas mataas ito kaysa alok ng insurer. Pinadali ni Morgan ang paglaban para sa nararapat sa iyo. Pwede ka pang magsimula ng claim gamit ang iyong telepono, kaya kung ikaw ay nasugatan, pwede kang magsimula ng claim sa forthepeople.com/crimefix. I-click ang link sa ibaba or iscan ang QR code na nakikita mo dyan sa iyong screen. 11 araw na mula nang matanggal ang pacemaker ni Nancy Guthrie sa kanyang telepono noong 2028, malamang hinila siya palabas ng kanyang $1,000,000 na bahay habang natutulog. Nangyari ito matapos makita ang isang tao na may takip sa mukha, may backpack at tila may dalang baril na papalapit sa kanyang pintuan. Si Nancy ay ina at lola na may pamilyang nagmamahal at nangungulila sa kanya, kaya kailangan niya ang inyong tulong. Kailangan nila ng tulong ninyo. Isang kakaibang laban sa oras ito. Wala namang problema sa pag-iisip o demensya si Nancy Guthrie, ngunit may sakit siya sa puso at araw-araw umiinom ng gamot. Kailangan niya ito at alam ko alam niyo rin. Si Nancy ang ina ng co-anchor ngayon na si Savannah Guthrie. Naglabas si Savannah ng bagong panawagan para sa impormasyon sa kinaroroonan ng kanyang ina nitong Lunes. Habang papalapit ang deadline ng ransom, na ang ikatlong video na inilagay sa Instagram at Facebook ni Savannah. Kumusta kayong lahat? Gusto ko sanang magbahagi ng ilang saloobin habang papasok tayo sa panibagong linggo ng bangungot na ito. Gusto ko lang sabihin, una sa lahat, maraming salamat sa lahat ng dasal at pagmamahal na naramdaman namin. Ako, ang kapatid kong babae at lalaki. At naramdaman din ng nanay namin. Dahil naniniwala kami na sa kahit anong paraan nararamdaman niya ang mga dasal na ito at tinutulungan siya ng Diyos. Kahit sa mga sandaling ito at sa pinakamadilim na yugto, naniniwala kami na andyan pa rin si nanay. Kailangan namin ang inyong tulong. Walang tigil ang mga awtoridad sa pagtatrabaho araw-gabi para maibalik at mahanap siya. Kinuha siya at hindi namin alam kung saan siya dinala. Ang kailangan namin ang inyong tulong. Kaya lumalapit ako ngayon para humingi hindi lang ng inyong dasal kundi kahit nasaan kayo, kahit malayo sa tukson. Kung may makita kayo, may marinig kayo, kung may mapansin kayong kakaiba, ipagbigay alam ninyo agad sa mga awtoridad. Tayo ay nasa oras ng matinding pangangailangan. At kailangan namin ng inyong tulong. Nangyari ito noong Lunes, ilang oras bago ang ransom deadline na lumipas na rin. Ayon sa ulat, humihingi ng $6 na milyong sa Bitcoin ang mga di-umano'y kidnapper kapalit ng pagbabalik kay Nancy. Nakatanggap ang TMZ ng mensahe na may link sa Bitcoin wallet at hanggang Lunes ng gabi, walang aktibidad dito. 2 lokal na television station ang nakatanggap din ng ransom messages, ngunit hindi nila inilahad ang detalye kaya mukhang hindi nabayaran ang ransom. Gusto ni na Savannah Guthrie at mga kapatid ng patunay na buhay pa at handang magbayad, ayon sa Instagram post nila noong Sabado ng gabi. Hindi pa natin alam ang eksaktong laman ng ransom messages at kung galing talaga ito sa kumuha kay Nancy Guthrie. Noong Martes, Pebrero 10 inilabas ng Pima County Sheriff's Office at ng FBI ang mga nakakakilabot na larawang ito ng isang tao na lumalapit sa bahay ni Nancy Guthrie.
Obserbahan mong mabuti ang taong nakayuko habang papunta sa porch. Kahit na sila ay nakasuot ng maskara, parang alam nila na maaring may camera na makakuha ng kanilang muka. May mga reflector ang backpack na dala nila. Kundi ay may suit na guantes, jacket at asul na maong na pantalon. Sa isa pang video clip, lumapit ang tao sa pinto at hinawakan ang baril na nakasukbit sa gitna ng kanilang baywang at nakita ang doorbell camera. Gumalaw ang kaliwang kamay ng taong may guwantes papunta sa camera, tinakpan ito at nakasarang parang kamao. Tumaliko ang tao, yumuko at naglakad sa mga halaman, hinila ang parte ng halaman mula sa lupa. Hawak ang halaman, bumalik ang tao sa nest camera at tinakpan ito ng mga dahon at bulaklak ng halaman. Alam nating tinanggal ang camera, kaya sinusubukan ba ng tao na tanggalin ito habang nagmamadaling tinatakpan ang kanilang ginagawa? Makikita sa still photo mula sa video na may bigote ang tao, lalo na kung tititigan ang butas ng maskara sa may bibig. Mukhang maitim ang bigote at bahagi rin ito ng goatee. Mukhang maitim din ang mga kilay gaya ng inaasahan at ang mga mata ay hugis almond. Sa isa pang larawan mula sa video, makikita mo ang mga kilay sa ilalim ng ski mask kahit bahagi lang nito at ang mga mata. May flashlight sa bibig ang taong may maskara habang bitbit ang mga piraso ng halaman mula sa landscaping. Hindi rin halata ang mga pilikmata gaya ng nabanggit ko. Ipinakalat ni na Director ng FBI na Kash Patel at Pima County Sheriff's Office ang mga larawang ito ilang oras matapos ang insidente. Lumabas ang Special Weapons and Tactics Team at inaresto ang isang lalaki para imbestigahan at sinaliksik ang bahay niya. Lumabas si Patel sa Hannity ng Fox News at ipinaliwanag kung paano nila nakuha ang mga mahalagang larawang ito kahit wala si Nancy Guthrie ng Nest subscription. Nagawa naming magsagawa ng legal na pagsisiyasat at pumunta sa pribadong kumpanya para mapabilis ang resulta at makuha ang mga material na kadalasang iniisip ng tao na nabura na at wala nang maghahanap. At sa madaling salita, nang hindi na masyadong pinapasok ang mga detalye, ganyan kung paano nakipagtulungan ang Federal Bureau of Investigation sa aming mga partners sa pribadong sektor para makuha ang mga material na akala ng mga tao ay hindi na umiiral. At tinalakay ni Patel ang investigasyon at sinagot ang tanong ni Hannity kung may mga suspek o mga taong interesado sa investigasyong ito. Malaki ang progreso namin sa nakaraang 36-48 na oras dahil sa technical na kakayahan ng FBI at aming mga partner. At naniniwala ako na tinitingnan namin ang mga taong gaya ng sinasabi namin ay mga taong interesado. Pero gaya ng alam mo, sa kahit anong investigasyon, ikaw ay isang taong interesado. Hanggang sa ikaw ay matanggal sa listahan o ikaw talaga ang mapatunayang salarin o mga salarin na sangkot. At iyan ang yugto na kinalalagyan namin ngayon. Habang isinasagawa ang panayam na iyon, inaresto ng mga ahente si Carlos Palazuelos sa Rio Rico, Arizona na 60 milya sa timog ng Tucson. Siya ay inusisa at kalaunan ay pinalaya at isinagawa ang isang court-ordered na pagsisiyasat sa kanyang bahay. Sinabi niya sa mga reporter na hindi niya kilala si Nancy Guthrie at umaasang ligtas itong maibalik. Nagtatrabaho siya sa Tucson bilang package delivery driver. Ibig kong sabihin, sana mahuli nila ang suspect, hindi ako yon. Mas mabuti pang gawin nila ang trabaho nila at hanapin ang totoong suspect. Ginawa nila iyon para malinis ang pangalan ko. Tapos na ako. Okay, ilalagay ko na ang pagiging magiliw ko. Mananatili na lang ako. Kayo ang mga magulang ko sa Tucson. Oo. Sino ba ang taong nakamaskara sa video at nasa kanya ba si Nancy Guthrie? Totoo bang lalaki siya o maaaring babae lang na nagkukubli? Ang Federal Bureau of Investigation ay nag-aalok ng $50,000 na pabuya sa kasong ito. Ipinapakilala ko si Mike Alcazar, retiradong New York Police Department detective at dating negosyador sa mga hostage case. Kaya Mike, interesado akong marinig ang opinion mo tungkol sa video na ito at sa mga larawang kinuha mula sa video na inilabas ng Pima County Sheriff's Office at ng FBI noong Martes. Mukhang pera raw yon, sabi ni Patel. Nakuha nila ito at agad nilang inasikaso para mailabas kaagad sa publiko. Ibig kong sabihin, hindi ako makapaniwala na inabot pa ng ilang araw bago nila nakuha yon. Dapat siguro ang FBI na agad ang nanguna mula simula, lalo na sa ganitong kaso. Yan ang unang tinuturo sa investigasyon, 101. In-interview namin ang mga saksi at naghahanap ng surveillance video. Nakuha na nila ang mga video, maganda yon. Sigurado akong marami ng tip na natatanggap nila ngayon. May mga makakakilala sa suspect sa video dahil sa suot, lakad, baril, holster at paraan ng pagdadala.
Kaya sa tingin ko, oras na lang ang hinihintay. Ibig kong sabihin, may nahinto na sila kagabi, di ba? May person of interest na kaya talagang Mike, itong unang video na tinitingnan natin dito, tinitingnan ko ito at nakikita ko na malinaw na alam ng tao na posibleng may camera doon. Oo, pareho rin ang iniisip ko. Posible na nakapunta na siya doon dati, alam niyang may video surveillance sa bahay, alam mo yon, inilulubog niya ang ulo niya, at saka nakamaskara siya, kaya malinaw na alam niyang may surveillance camera doon. Ang medyo nagpagulo lang sa akin ay ganito ang itsura niya. Nagulat siya na merong ring door camera at parang hindi siya handa kung paano patayin or i-disable yung camera, alam mo yon. Pumunta siya sa mga palumpong, binunot ang ilan at sinubukang gawing pansamantalang takip, kaya handa siya pero hindi lubos. Kausapin mo ako tungkol sa kung gaano kahalaga ang detalye tulad ng mga reflectors sa backpack. Dahil maaring may nakakakilala sa may-ari ng particular na backpack na yon. Siguradong sigurado. May makakakilala sa gamit niya, sa damit niya, sa backpack niya, sa kanya. Mukhang suot niya ay parang track jacket, parang coat ang holster niya at ang baril niya. May mga taong napansin ang sapatos niya, sabi ng iba, parang may hati raw sa daliri ng paa. Napaka-unique ng mga damit na suot niya, kaya kung may nakakakilala sa kanya o nakakita na sa kanya dati, baka makilala siya. Kung dati na siyang nandito, siguro sa bahay na ito o iba pa, baka suot pa rin niya ang parehong damit. Sigurado akong tinitingnan ng FBI lahat ng video at surveillance. At dahil suot niya ang reflective na jacket na yan, di ba, madali siyang mapapansin kung siya ay naitala sa ibang surveillance videos. Kaya malaking bagay yan. Ngayon pag-usapan natin ang baril. Nakipag-usap ako kaninang umaga sa isang tao na naniniwala na maaring iyon ay isang Glock, isang semi-automatic. Nakikita mo rin ba ang parehong bagay o may iba kang nakikita? Ibig kong sabihin, sa totoo lang, base lang dun sa holster, hindi ko masasabi kung Glock nga yon. Alam mo, hindi ko talaga masabi. Ang ibig kong sabihin, medyo nakausli ang hawakan ng baril at kakaiba ang kulay, parang baliktad. Hindi ko rin talaga masabi kung automatic ba yan o revolver. Sa totoo lang, alam mo, mahirap para sa akin hulaan base lang sa itsura niyan. Naniniwala ka bang nitrile gloves ang mga yon o sa tingin mo ibang klase ng guantes yan? Oo, sa tingin ko ganun nga. Nurse ang girlfriend ko kaya palagay ko surgical gloves yon. Nung una, mukha silang leather nung nakita ko ng malapitan. Ngayon, habang tinitingnan ko ulit, parang may mga guhit ng tupi dahil sa pagkakakulubot nito. Mukha talagang surgical gloves para sa akin. At muli, alam mo, nakikita mo, parang hindi talaga siya balat. Nakikita mo yung mga tupi dito. Para sa akin, parang yan yung makikita mo sa ospital. Nakikita rin natin yung likod ng backpack dyan. Posibleng-posible na binili lang talaga ang backpack na ito para sa layuning ito. Yun lang. Maaaring binili lang talaga para sa event ang lahat ng gamit na suot ng taong ito. Hindi natin alam pero posible. Sa tingin mo ba kaya ng Federal Bureau of Investigation na i-enhance ang video na ito at posibleng malaman kung anong brand ng backpack ito? Pagkatapos, maghahanap sila sa mga tindahan sa paligid kung sino ang posibleng bumili ng backpack na ito sa nakaraang buwan sa isang particular na radius. Oo, sigurado akong ginagawa nila yan sa bawat gamit na suot ng taong ito. Ang jacket, ang bag, pati ang mask, ang sapatos. Alam mo, ginagawa ko rin yan sa sarili ko noon. Kumuha ako ng larawan ng jacket, ginamit ko ang Google Lens, at lumabas ang iba't ibang klase ng larawan. Sigurado akong mas advanced ang teknolohiya ng Federal Bureau of Investigation at tama ka. Siguradong kaya nilang matunton kung sino ang nagbebenta ng ganong estilo ng jacket, pati na rin ang backpack, at malamang matutunton din nila kung sino ang bumili nito. Kapag nahanap nila ang lugar, titingnan nila ang surveillance video ng mga tindahan kung may magtutugma. Sino mang tumutugma sa hugis ng katawan, laki, timbang at taas niya. May suot silang alam mo na ski mask. May napansin ka bang kakaiba sa ski mask mismo? Meron tayong ilang iba't ibang larawan ng ski mask pero para sa iyo ba ay parang luma lang na ski mask ito? Meron bang kakaiba o natatangi tungkol dito? Oo, sa tingin ko parang ordinaryong mask lang ito na mabibili mo sa Amazon.
Napansin ko rin na, alam mo, ang mask ay hinila pababa ng todo, tinatakpan ng kanyang baba, tinatakpan ng kanyang leeg, na maaring nagpapahiwatig na baka may balbas siya na sinusubukan niyang itago. Para sa akin, ordinaryong ski mask lang ito. Ano sa tingin mo? Parang mabibili kahit saan. Hindi ako eksperto sa ski mask, pero para sa akin, karaniwan lang ito. Alam ko lang na marami ang mahilig sa balaklava. Ngayon kasi, alam mo na, pero mas makikita doon ang mga mata at mukha. Meron din tayong flashlight at kailangan itong maliit para magkasya sa loob ng bibig, kaya meron din tayo niyan. Kwento mo naman ang iniisip mo tungkol sa flashlight. Mukhang hawak niya iyon sa bibig para makita ang ginagawa niya. Oo, ibig kong sabihin, marami ng klase ng flashlight ngayon. Ako mismo ay may maliit na parisukat na flashlight na parang lighter ang itsura. Habang nanonood ako ng balita, may nagsabing parang parihaba ang itsura nun. Kaya maaring isa yon sa mga yon at baka sinasadya niya talaga, 'di ba, para harangan ng video camera. Kaya ulit, isang tao na may alam na dati pa, alam ang paligid niya, familiar sa bahay, at dinala niya ang mga bagay na yon para sa dahilan na yon. Baka professional siyang magnanakaw at nagawa na niya ito dati, kaya iimbestigahan nila, di ba? Sino mang nahuli o kamakailan lang na pinalaya sa lugar, alam mo ba kung sino ang mga gumagala o magnanakaw na nahuli sa paligid ng Pima County? Sinusuri nila ang database para hanapin kung may kaparehong paraan at kung may eksaktong tumutugma sa nangyayari dito. Kung ginawa ng taong ito sa ibang lugar at naiulat sa pulis, idodokumento lahat yon sa magandang ulat. Nakuha na namin. Ito, isang flashlight. Alam mo, ang mga guwantes, alam mo na. Dapat matibay at kompleto ang informasyong nasa database ng Departamento ng Pulisya. Alam din natin mula sa pagtingin dito na ang taong ito ay mukhang kaliwete, kaya may sinasabi ba iyon sa atin? Muli, kung siya ay naaresto na dati, maaring nakatala iyon sa ulat ng pulisya. O mukhang kaliwa ang dominante niyang kamay kaya malaking bagay iyon. Kung naghahanap tayo ng surveillance gaya ng FBI, baka hinahanap nila ang mga taong may gamit sa kaliwang kamay. Kung may video siya na bumibili sa tindahan, kaliwa ba ang hawak niya sa telepono? Ang ganitong detalye ay pwedeng makatulong matukoy ang salarin. Sa tingin ko, puno ito ng impormasyon at alam natin na may mga matatayo sa buong mundo ngayon na tumutulong para makilala ang taong ito. Iwalat na ang video kaya maganda ang information ito. Oo, maganda ang impormasyong ito. Nakikita natin ulit ang mga reflector sa video na ito. Malinaw na may suot na jacket na may zipper ang taong ito at mukhang may parang guhit or linya na nakalagay dito. Pero parang bahagi talaga iyon ng jacket. Kung titingnan mong mabuti iyon, Oo, napansin ko rin yan. Talagang kakaiba ang estilo niyan. Wala pang nakakakilala kung anong jacket yan. Nagugulat nga ako na hindi ko pa hinahanap pero sigurado akong may nakakaalam na kung anong jacket yan. Maik, isa pang detalye na kapansin-pansin para sa akin at sa iba pang nanonood nito, sigurado akong napansin mo rin. Kung titingnan mo ang butas kung saan ang bibig, makikita natin ang balbas. At ang balbas ay nagpapakita ng kapansin-pansing bigote. Heto. Makikita rin natin ang parang goatee, bahagi ng goatee, sa tingin ko ganun nga, at makikita mo rin ang mga kilay. Di ako na may nakakakilala sa taong ito at maaring maghinala, maaring maalala nila kung hindi pa nagahit ang taong ito. Naku, kilala ko yung balbas na yan, kilala ko yung bigote na yan, kahit maliit na bahagi lang ang nakikita ko. Oo, ulit, mahalaga ito kung may kaibigan ng taong ito or kamag-anak or katrabaho niya, di ba? Makikilala pa rin ako kahit mag-mask, alam pa rin ng mga kaibigan ko ang itsura ko. Ganon din dito. Alam ko na malaki ang inaasahan ng FBI sa publiko para makilala siya at sigurado akong may mga tawag na pumapasok. Oo, malaking palatandaan ito. Posible ba para sa FBI na gumawa ng mga bagay tulad ng retina scan, iris scan, yung mga ganong klase para matukoy kung sino ang taong ito? Posible ba yon or masyado ng high-tech yon? Para sa akin, walang imposible at hindi ko isinasantabi ang kahit ano. Mayroon silang napakagandang teknolohiya sa pagkilala ng muka na kayang ipinpoint ang mga mata at kaya nilang itugma ito sa kahit sino sa kanilang database na may parehong hugis ng mata.
Kaya nilang gawin yun gamit lang surveillance videos at still images, di ba? Kaya rin nila nahanap si Carlos. Kahapon, tinitingnan ko siya at naisip ko, alam mo halos magkapareho talaga ang mga mata niya sa nakikita natin sa larawan na yon. Kaya sigurado akong ginagamit nila yon. Kaya nila tinutukan si Carlos. At paano naman ang taas ng taong ito, ang taas ng individual? Sa tingin mo ba makakakuha sila ng tantya base sa kung saan nakatayo ang taong iyon? Habang bumabalik sila para kunin ang halaman na iyon at habang naglalakad din sila papasok. Oo, madali lang yan. Babalik sila sa eksena, maglalagay ng taong kahait niya, maglalakad pareho, at makukuha na ang taas niya. Alam mo, pwede pa nga nilang lagyan ng sukat, pwede pa nilang gawin ito ng digital, kaya tapos na yon. Meron na sila niyan pagkatapos ng tila maling alarma kagabi. Sa tingin mo ba tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga tip? Alam mo, paulit-ulit pa rin ipinapakita ang mga larawang ito sa balita. Siguradong makakatanggap sila ng libo-libo pang mga tip at yun ang magiging hamon, di ba? Kailangan nilang suriin lahat ng impormasyong yon. Kailangan nilang pagdaanan at himayin ang lahat ng yon. Kailangan nilang may FBI doon kasama ang isang task force ng mga investigador na pwedeng magsuri ng lahat ng impormasyong yon. Sige, bantayan natin ito. Sa tingin ko nagsasabi na ang lakad ng taong iyon. Pagsamahin mo yung lakad, balbas at mga mata. Para sa akin, kakaiba talaga yung mga mata. Sa tingin ko, lahat ng iyon ay talagang nagsasabi na, Mike Alcazar, maraming salamat. Walang anuman ngayon. Dapat kong banggitin, habang nangyayari ang lahat ng ito noong Martes, may canvassing din na nagaganap sa kapitbahayan kung saan nakatira sina Annie Guthrie at ang matagal na niyang partner na si Tomaso Sioni. Si Annie ay ang pinakamatandang anak na babae ni Nancy. Naghapunan si Nancy sa kanilang bahay noong Sabado ng gabi. Enero 31 kinunan ng litrato ng autoridad ang bahay ni na Annie at Tomaso noong weekend. Ayon sa NBC News sources, may pahintulot ang search na yon. Sino mang may impormasyon tungkol sa kaso o sa kinaroroonan ni Nancy o sa pagkakakilanlan ng tao sa mga video ay dapat tumawag sa 1800 tumawag sa FBI. Mayroong $1,000 na gantimpala. Nakakuha ang TMZ ng bagong sulat noong Miyerkules na humihingi ng isang Bitcoin kapalit ng pagkakakilanlan ng dumukot kay Nancy. Aabot iyon ng humigit kumulang 67,000 ayon sa TMZ. Ibinigay nila ang mensaheng iyon sa FBI. Yan na ang episode ng Crime Fix. Ako si Angelette Levi. Salamat sa pagsama. Magkita tayo muli dito.